Malamig na simoy ng hangin at payapang kapaligiran. Ganitong pakiramdam ang ating ninanais sa panahon ng Kapaskuhan. Kaya ilang araw bago sumapit ang Pasko ay nag-motocamping ako sa isa sa paborito kong spot dito sa Tanay Rizal. Malamig na gabi, masarap na pagkain at kakaibang bushcraft experience ang ibabahagi ko sa inyo sa video na ito. Kasabay ng pagdiriwang ng inyong Kapaskuhan ay tara at samahan nyo ako sa isang napapanahong motocamping experience. Welcome na naman sa panibagong motocamping adventure. At ito, kasama natin yung ating NMAX. Naiwan muna yung ating XRM kasi napasabak siya dun sa trail natin sa Mount Balagbag. Medyo nagkasakit at nawalan ng preno. Kaya pinagawa muna natin. So yung NMAX muna yung kasama natin ngayon. At andito tayo ngayon sa Tanay Rizal. Ayan. Nasa baba natin ay ilog at ito yung magiging spot natin dito, yung area na to. Magiging challenging ang pag-setup natin ng tulugan ngayon kasi yung napili kong spot ay puro bato. Ayan, kung nakikita nyo, puro bato yung nasa ilalim. Gagawa natin ang paraan yung napili nating spot. So, may i-build tayo mamaya na tulugan para maging komportable yung ating tulog mamaya. Namiss kong sumakay dito. Napaka-komportable kasi ng NMAX talaga pag nasa kalsada ka. Nababawi lang ng XRM yung trono kapag nasa off-road na eh. Pero the best talaga scooter pagka nasa kalsada ka. Most of the time naman eh mas mataas yung chance na nasa kalsada tayo. Pero iba rin kasi yung hirap pagka naka-scooter at tumayo ka naman sa off-road na lugar. Ganun talaga, may pros and cons talaga lahat ng bagay. Pero ito muna yung dalhin natin ngayon kasi nagpapahinga pa yung ating XRM. Dala natin yung ating mga tools. Ayan, axe at saka yung ating lagari. Kagandahan dito sa campsite na to, ang daming mga puno. May mga patay na puno sa mga gilid-gilid kaya makakahanap tayo ng gagawin nating setup para sa camping na to. Yan, sige, sasabihin ko na sa inyo. Gagawa tayo ng makeshift na cot bed. Yan. So magbubushcraft tayo ngayon at gagawa tayo ng higaan gamit lamang yung mga kahoy dito sa paligid. Bushcraft camping. Mukhang mabubuhay pa tong puno na to kaya hindi natin papakialaman. Kasi green pa yung mga dahon niya eh, kahit nakatumba na siya eh. Hanap tayo ng tuyo na talaga. Yung patay na nakahoy. Wag to, baka sakaling buhay pa.
meron na tayong materials para sa ating gagamitin na higaan. Ito yung makeshift natin na cot bed. Ito yung mga materials niya. So dahil meron na tayo nito, magbibuild muna tayo ng ating shelter kasi medyo umaambon na. Nakahanap tayo ng mga kawayan sa mapunong part ng campsite na to, at ito yung gagawin nating shelter. So ang gagawin natin ay simpleng A-frame lang uli. Gagawin lang natin tong siguro mga 6 na piraso, tapos gagawa tayo ng A-frame. Yun yung pinaka top shelter natin, at dahil hindi naman masyadong mahangin dito sa campsite, okay lang na medyo taasan natin para hindi tayo nakayuko sa loob. Ayan, gawa lang tayo ng ating top shelter, tapos buuin na natin tong makeshift natin na cot bed. Ito na yung ating tarp shelter. Gumawa lang tayo ng A-frame, tapos saka natin nilatag yung ating tarp. Yung mga extra flap dito sa gilid, ginawa nating cover. Pero hindi pa yan tapos kasi gagawa pa tayo ng ating cot bed.
magdi-DIY tayo o magbu-bushcraft tayo ng ating cot bed. So dahil mabato yung ating grounds, nagawa tayo ng elevated na higaan. Dahil maaga pa naman, 6:20 pa lang ng hapon, gagawin muna natin yung ating higaan bago tayo mag-prepare ng ating dinner. Mabilis lang naman to kasi nag-gather ko naman lahat ng mga kakailanganin natin. So meron tayo ditong malaking log. So ito hinati ko kanina, pinagtiyagaan kong lagariin. Tapos meron tayo ditong mahabang kawayan. Ang gagawin natin ay i-elevate ko lang yung kawayan dito sa gilid ng dalawang malaking log. Tapos doon natin isusuksok yung ating pinaka sheet or higaan na gawa sa tela. Meron kasi tayong dalang malong, pagkakasyahin lang natin siya doon sa may kawayan. Mamaya ipapakita ko sa inyo para mas maintindihan nyo. Tapos saka natin siya ipapatong dito sa malaking troso na to. So lalagyan lang natin siya ng uka dito, magkabilaan, para hindi gumalaw-galaw yung kawayan na ilalagay natin. At saka natin siya tatalian para ma-reinforce lang yung kahoy at hindi siya dumulas. Ito na yung ating DIY na cot bed. Sana ay umubra siya. So meron tayo ditong dalawang kawayan, tapos ipinatong natin siya sa dalawang malaking troso. At ngayon para sa higaan natin, meron tayong dalang malong. Isushoot lang natin siya dito sa ating dalawang magkabilaang kawayan. Tapos yun yung magiging pinaka sapin natin para makagawa tayo ng bed. Sana lang ay kayanin nitong kawayan yung bigat natin. Susubukan natin. Mukha namang fresh pa yung kawayan at may part kasi na kulay green pa. So
Mas bata yung kawayan, mas matibay. So sana ay kayanin tayo. Subukan lang natin. Sa kabila. Yun lang. Masyadong malaki o maluwang ang ating malong. So, kailangan natin siya itali. Tali natin magkabilaan. Subukan ulit natin. Ay, pagod na ako. Failed ang ating cot bed. Pero okay lang yan. Masyadong malaki kasi yung ating malong. Hindi ko mapaliitan yung kanyang dapat. Kaya hindi mubra. Wala na rin akong energy para ulitin pa at kumuha ng ibang materyales. Pagod na ako. Luluto na lang siguro ako. Pero tayo na muna tayo. 5 minutes. Ay, usok ng paggatong natin. Nag-prepare na tayo ng ating dinner ngayon. At kaya ako pinapabaga yung ating panggatong kasi ang lulutuin natin ngayon ay sa baga lang natin isasalang. Simulan natin to pagka nagbaga na yung ating panggatong. Ngayon ay kukonti pa lang. Siguro maya maya 5 minutes pwede na to. So habang pinapabaga ko yung ating panggatong ay sinabay ko na rin syempre magpainit ng tubig para
may kape tayo. Yan. At siya nga pala, share ko lang. May ginawa ako dun sa ating generic na pan. O ano ba tawag ito? Cook set. Ayan o. Kasi yung mga regular cook set, kagaya nitong gamit natin, ay walang ganito. Itong handle na to, walang ganyan. Yung parang sa kaldero. So ang ginawa ko, binutasan ko yung magkabilang side. Tapos nilagyan natin ng alambre. Yung mga sa construction na alambre, yung mga ginagamit na sa tawag nito, pagdidikit ng mga steel bar. Ayan yung ginamit natin para madali siyang matupi. Kaya mukha na siyang kaldero. Useful siya sa mga ganito, yung wala kang mapagpapatungan na pinaka stove ng lutuan, o pwede siyang isabit kasi meron siyang ganitong handle. Share ko lang para gusto nyong gayahin or di kaya gustong maging ganyan yung mga cookset nyo, yung mga generic na cookset. Po pwede yan. Ayan. So ayan. Pwede na siguro itong baga na to. Prepare na natin yung ating dinner. Ang lulutuin natin ngayon ay ano ba tawag doon? Beef steak in a tin foil. Yan. Napanood ko lang to kay Outdoor Boys. So basically, yung steak ay nilagay lang niya sa tin foil wrap, tapos nilagyan niya ng sweet potato at ano pa nilagyan, carrots yata yun. Tsaka hindi ko alam kung may patatas siya eh. Ilalagay lang natin siya dito sa baga. Hayaan lang natin siya maluto. Nice. Bango. Bango, legit. Tingnan natin kung
maluto ba yung karne. Kasi beef to eh. Pero malambot lang naman yung beef na binili natin. Kaya for sure luto to. Tikman muna natin. Moment of truth para sa ating dinner. Check muna natin yung meat. Kasi ito importante. Kung luto. Pero mukha naman siyang luto. Luto. Goods. Para maging balanse lang yung lasa. Kasi kulang sa alat eh. Maganda sana to yung nilagay natin ay ano eh, butter sana eh. Pero wala kasi tayong dalang butter. Kaya oil lang yung nilagay natin. Pero kung butter to, mas masarap sana. Init pa rin. Yan. Medyo balanse na. Ay, wait nga pala. Dahil holiday season ngayon, Christmas upload, syempre hindi pwedeng mawala ang ating Christmas tree. Hindi naman complete ang pagiging holiday season kung wala tayong Christmas tree sa campsite. Kaya bubuksan natin yung ating Christmas tree. Nagpailaw tayo ngayon. Sabay natin sa pagkain natin ang Christmas lightings. Tayo sa loob ng ating tarp tent at pinasok natin yung ating Christmas tree para ito na lang yung ating lampshade sa pagtulog natin. Ayan, ito yung ating setup. Hindi ko man na-achieve yung ating bushcraft cot bed, okay lang yan kasi nagkaroon naman tayo ng protection sa mga insekto at langgam para hindi nakadirektang nakalapat yung ating airbed sa lupa. Although meron siyang lining na yung sobra sa flap ng ating tarp, pero mas maigi na rin na ito meron tayong tela na nakasapin. Sayang hindi lang kasi sakto yung diameter niya o yung width niya dun sa ginawa nating bracket, kasi nga kulang tayo ng kahoy. Sobrang iksi kasi nung troso na nahanap natin, tapos hinati pa natin sa dalawa. Pero kung yung size nitong ating malong ay sakto dito sa ating ginawang frame, maganda sana to, talagang naka-elevate tayo dun sa ground, tapos parang kama yung higaan natin. Pero okay lang yan, at least nagkaroon tayo ng project para sa camping natin ngayon. Sa mga susunod natin na bushcraft pagmamarunong kasi hindi naman tayo expert nagtatry lang tayo ng mga magandang ideas na nakikita natin, gagalingan natin at pag-iigihan pa natin
Ito kasi biglaan lang kasi to eh. Naisip ko lang kasi maraming kahoy dito sa campsite. Kaya pumasok sa isip ko na gumawa ng bushcraft cot bed. At speaking of campsite nga pala, bukas papakita ko sa inyo yung campsite na to. Ito ay private campsite at ito ang paborito kong campsite na puntahan dito sa Tanay Rizal. 11:30. So tulog na tayo. At panibagong experience na naman bukas ng umaga. So samahan niyo ulit ako tomorrow. Iikot ko kayo dito sa campsite. Sarap matulog. Whew. Merry Christmas sa inyong lahat. Good night. See you tomorrow. Magandang umaga sa inyo. Medyo napasarap yung ating tulog at napakalamig dito sa campsite. Hanap muna tayo ng mahiging panggatong natin ngayong umaga. Kasi naubos yung panggatong natin kagabi. Simple lang naman yung almusalin natin ngayon. Actually, mahiging brunch na to kasi late na tayo nagising. Magluluto lang ako ng sausage, itlog. Pag sipagin, edi magpapancake ako. Pero depende sa mood natin. Pero gusto kong mag pancake eh. May tira kasi tayong pancake dun sa last nating camping. Actually hindi siya camping eh, naging adventure na lang siya kasi nga nasira yung ating motor. Yung nagpunta tayo ng Mount Balagbag. Kung hindi nyo pa napapanood dito sa channel natin yung matinding adventure natin dun sa trail ng Mount Balagbag. Pero hindi ako nag overnight dun, gawa nga ng nasira yung ating motor. Minabuti ko na makauwi agad kaysa mamroblema pa kinabukasan. Sakto to, pwede na itong panggatong. Tuyo na siguro to. Si Mike nga pala, kasama natin bumiyahe papunta dito sa Tanay. Ang page niya ay Ride with Mike, isa ring moto camper. Kasama natin siya nung bumiyahe kami nila Direk Gino sa Cordillera. Cordillera ba no? 3 days? Oo, yung nag-adventure tayo ng Cordillera. Ride with Mike. Nag-start na siya moto camping din eh. Na-impluwensyahan natin. Kasi medyo nag-aalangan siya sa mga mga spot na hindi kagaya nito. Kasi ito kasing spot natin ngayon ay isang private campsite. Pero eventually ma-overcome din 'yan. 'Di ba, bro? Yes.
Habang hinihintay natin maluto yung ating kanin, binigyan tayo ni Mike ng saging. Siyempre, pinartneran na rin natin ng mainit na brewed coffee. Kape muna tayo at itong merienda. Malapit naman maluto yung ating kanin, tapos isusunod na natin yung ating ulam. Ang ulam natin ngayon ay sausage at saka itlog. So hindi na muna tayo magpa-pancake kasi nga late na tayo nagising. Lutuin na natin yung ating sausage at egg. Dito tayo kakain sa may ilog para after nating kumain ay diretso na tayo ligo. So yung meal natin para sa ating brunch, kasi magtatanghalian na rin. Nagsaing tayo, meron tayo ditong rice. Siyempre yung ating ayan, sausage at egg. Tapos meron pa tayo ditong sobrang kape. Yan. Dito tayo kakain sa napakaganda at napakalamig na ilog. Tara, kain na tayo. Para mamaya, ligo na kaagad. Press-con man lang yung katawan natin bago tayo umuwi. Perfect yung ating kanin. Sarap, ang lamig. Tayo. Para tayong minamasahe ng tubig sa ilog. Medyo malakas kasi yung agos dito sa part na to. Kaya parang minamasahe yung ating likod. Sarap. Kung may ganito kang pagkakataon na kaya mong lumabas, enjoy yung outdoor, subukan mo at talagang malaki yung kaginhawaan na magbibigay sa'yo. Kasi iba yung pakiramdam ng nakakulong lang tayo sa nakagawian natin o yung comfort zone natin. Kung hindi natin susubukan yung mga ganitong bagay, wala, makukulong lang tayo dun sa stress na yon, sa mga emosyon na yon. Pero kung may pagkakataon at may chance ka na mag-enjoy ka, hindi naman yung kamalabisan sa buhay natin eh. Marami pang ganito mga adventure pagsasamahan natin. Sana samahan nyo pa rin ako sa mga susunod nating mga video. Enjoy lang tayo dito sa channel na to hanggat kaya natin.
Explore natin yung nature. Napakasaya. Woohoo! Magliligpit na tayo ng ating gamit at lilinisin na natin itong nispatan natin na area. Pero bago yan, gusto ko lang i-share sa inyo yung ating bagong intercom na ginagamit. Itong Freedcon Intercom R3. Ito yung merong video and audio recording. Ayan. Pinagpahinga muna natin yung ating FX Pro kasi gusto kong subukan to. It's a one-way ticket on the runaway train. It's a lifetime searching for the beauty and pain. It's a long way to the last word of a never-ending page. It's like looking at your scars to remind you of your strength. The road leads you where you need to go. Heart tells you what you already know. Here's to miracles for diamonds. Heroes take the long way home. It's like street lights on the highway in the middle of the night. Find your way to heaven if you're following the signs. It's not about the pot of gold, some things you can't chase. It's about the simple kindness you give every day. The road leads you where you need to go. The heart Maraming salamat sa pagtapos. Itong huling clip ay para sa'yo. Merry Christmas! Sa may bahay ang aming batik. Merry Christmas, nawawalati. Ang pag-ibig na siya'y nagari. Araw-araw ay magiging Pasko lagi. Ang sanhi po na pamparito, hingi po ng aginaldo. Kung sakali kami purisyo, pasensya na kayo kami namamasko. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang himig. Dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang, may 3 haring nagsidalaw. At ang bawat isa ay nagsipagandog na tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo magsikap upang makanta natin ang kasaganahan. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yay! Galing, galing!